Angela Santos. The name brought great shame to her parents. Itinakwil siya ng magulang simula na magkaroon siya ng relasyon kay Oliver. In their eyes, she's a mistress, even though Oliver and his wife were no longer together when she met him. He is still married. Pinili niya si Oliver kaysa sa kanyang magulang, pero sa huli ay pinili nito ang asawa. Iniwan siya nito. She was devastated. Ilang buwan na ang nakakalipas, pero hindi niya pa rin makalimutan ang sakit. Think about my offer. Untag sa kanya ni Rafael, ang lalaking nakaulayaw niya ng nagdaang gabi. Pagaksiyang tumawa. I will never agree to your proposal. Forget about what happened last night. Despite Rafael's stunning good looks and undeniable sex, she has not crazy to accept his marriage proposal. A proposal that has a no romantic value. Maaaring mag-isa na siya at walang direksyon ng buhay, pero hindi sapat na dahilan iyon para magpakasal basta-basta, especially since he is only interested in marrying for his own benefit. Lumipas ang mga araw at akala ni Angela ay unti-unti nang maayos muli ang buhay niya, kaya labis ang kanyang pangamba nang madiskubre niyang nagdadalang tao siya. Alam niyang panibagong kahihiyan naman ang dulot noon sa kanyang pamilya. Kailangan niyang mahanap si Rafael. Sana lang ay hindi pa huli ang lahat at hindi pa ito nakakahanap ng ibang babaeng papakasalan. Mabilis kong ininom ang alak na nasa basong hawak ko. Nararamdaman ko ang pagguhit ng init sa aking sikmura na dulot niyon at nalalasahan ko ang pait. Ngunit ang pait na iyon ay walang sinabi kung ihahambing sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Despite my best efforts, I couldn't stop the tears from my streaming down my cheek whenever I remember Oliver. 6 na taon ang sinayang ko sa buhay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. 6 na taon ang relasyon namin ni Oliver. Over the course of those 6 years, I was put through a lot and made a lot of sacrifices. Maging ang pangalan ko at pagkakakilala sa akin ng ibang tao ay nasira dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit pa, madami ang nagsasabi na masasaktan ako at humanap na lang ako ng ibang lalaki. Itinuloy ko pa rin ang relasyon namin. I was determined to prove them wrong. Pero sa huli, binitawan niya lang din ako. Muli akong nagsali ng alak sa baso nang maalala ko kung paano kami naghiwalay. Mahigit 1 buwan na ang nakakaraan. You're breaking up with me? Alam mo bang 6 na taon ang sinayang ko sa'yo? Tinanggap ko kahit alam kong hindi mo ako pakakasalan. Tiniis ko lahat ng masasakit na salita ng magulang ko at mga kaibigan ko. Tapos siya na igaganti mo sa akin? Sigaw ko kay Oliver habang pinagbababayo siya sa dibdib. Niyakap niya ako at pilit na pinapakalma, pero ayaw kong paawat. Maya-maya ay kusa na akong tumigil dahil sa pagod. Nangihina at hinahapo ako dahil sa pinaghalong galit at sakit na nararamdaman. Nararamdaman ko din ang panginginig ng buo kong katawan. Mahirap tanggapin ang sinasabi niya sa akin. Ang lalaking wala akong ginawa kundi mahalin at unawain ay nakikipaghiwalay sa akin ngayon. Binigay ko sa kanya ang lahat-lahat at wala na akong itinira para sa sarili ko. Sa tingin ng iba, ay isa akong masamang babae dahil pinatulan ko siya. Ako daw ang dahilan kung bakit hindi sila magkabalikan ng asawa niya. Tiniis ko lahat iyon. I'm sorry. Mahinang sagot ni Oliver. Gulo-gulo ang buhok niya dahil makailang beses na niyang nasabunutan ang sarili. I'm sorry? Wala ka na bang ibang sasabihin? Yan lang ang sagot mo sa lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon? Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ano sa mga nararamdaman ko ang nangingibabaw. Sobra akong nasasaktan ngayon, pero kalakip noon ang galit. Gusto kong saktan si Oliver at burahin ang gwapo niyang mukha. Hindi siya nagsasalita at lalo iyong nakakadagdag sa galit ko. Pinanindigan ko siya, pero bakit ako ang iiwan niya sa huli? Ang tanga-tanga ko. Tinanggap ko kahit alam kong hindi mo ako mapapakasalan. Sino bang babae ang hindi gustong makasal?
Sabi ko sa sarili ko, okay lang. Mahal kita. Akala ko ang tanga ko dahil nagmahal ako ng lalaking hindi sa akin maibibigay ang apelyido niya. Iyon pala, hindi mo rin ako mahal. Wala akong pinanghahawakan sa'yo. Bakit? Bakit mo hinayaang tumagal ng ganito? Umiyak ako ng umiyak habang yakap ko si Oliver na noon ay umiiyak din. Hindi na ako nagpilit kumawala sa kanya dahil napapagod na ako. Hindi ako makapaniwala. Iiwan ako ni Oliver dahil nagkabalikan na sila ng asawa niyang si Lucy. At wala akong kaalam-alam. Kailan pa sila nagsimulang mag-usap ulit. I feel so betrayed. What did I do to deserve this kind of pain? Nakilala ko naman si Oliver nung hiwalay na sila ng asawa niya. Akala ko ay binata siya noon at huli na nung sabihin niyang minsan na siyang ikinasal. Nahulog na ang loob ko sa kanya at hindi ko na magawang bumitaw. Sabi niya sa akin, wala na silang pag-asa na magkabalikan pa ni Lucy. Naniwala ako sa mga salita niya. Umalis ka na. Sabi ko, sabay kala sa pagkakayakap niya. Pinunasan ko ang aking mga luha. Biglang napatunghay sa akin si Oliver. Minahal naman kita, Angela. Are you mad? Ano sa tingin mo? Isa pa, wala ka na dapat pakialam kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo dahil tapos na tayo. Angela, I'm so... Tama na! Umalis ka na lang. Get out! Get out of my life! Sigaw ko. Ipinagtulakan ko siya palabas ng apartment unit na tinutuluyan ko at nakita kong umiiyak na din siya. Bakit? Bakit siya nakikipaghiwalay kung nasasaktan din siya? Iniwasan kong tingnan ang mga mata niya. Pakiramdam ko, wala akong kwentang tao na hindi kayang ipaglaban. Basta niya lang ako iiwan dahil nagkaayos na sila ng asawa niya. Baliwala ang 6 na taon namin. Paano naman ako? Pagkalabas ni Oliver ng pintuan ay saka ako humagulhol ng iyak. Wala akong mapagsabihan ng sakit ng nararamdaman ko ngayon. I have no one to lean on. Sigurado akong sisisihin lang ako ng magulang ko. Sasabihin nilang tama sila at hindi ako nakinig sa kanila nung una pa lang. Mahigit 1 buwan na nang maghiwalay kami ni Oliver. Pero hindi pa rin nabawasan ang sakit. Kaya ngayon ay napadpad ako sa matao at maingay na bar na ito. Madalas akong malagi dito. Umaasa na sana sapat ang epekto ng alak para makalimutan ko si Oliver. Pagod na akong paulit-ulit na maalala kung paano niya ako iniwan sa ere. Sana lang, sapat na ang alak para mawala din ang panliliit ko sa sarili ko. Iniisip ko kung nag-aalala ba si Oliver sa akin kapag nalaman niyang naglalasing ako ngayon. Pupuntahan ba niya ako dito? Gustong-gusto ko siyang tawagan. Sabihin sa kanya na nandito ako at nagpapakalasing. Naaalala ko pa noon, malimit siyang magselos kapag may lalaking nakatingin sa akin. Kaya akala ko, mahal na mahal niya talaga ako. Pinunasan ko ang mga luha ko. I have several bottles of alcohol and my vision has become hazy. Hindi sinasadyang napatingin ako sa kabilang table. Nagulat pa ako nang makita ko ang isang lalaking mataman akong pinagmamasdan. His expression was stern. Bahagya ding nakakunot ang kanyang noo. Oliver, dinadaya ba ako ng aking paningin? Kahit na nahihilo ako, ay pilit akong tumayo at wala sa loob na humakbang patungo sa pwesto niya. The man's gaze remained fixed on me as I made my way towards him. Oliver, you're here? Bulalas ko na makalapit ako sa kanya. Lalo namang kumunot ang noo ng lalaki na tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Excuse me, the man replied with a deep voice, looking at him up close. I realized he was not Oliver. Magkaiba ang boses nila, but his resembles Oliver. From his dark eyes, curly lashes, and thick brows to his pointed nose and red lips. Pero kung si Oliver noon ay masayahin, the man in front of me now has an intimidating aura. Iyong tipo na parang hindi nakikipag-usap basta kung kanino lang. He is wearing light blue long sleeve polo, pero bukas ang 3 botones noon. He has a very seductive appearance. I'm sorry,
Akala ko si Oliver ka. Hingin pa umanhin ko rito. Tumalikod na ako sa pagkapahiya at parang hindi niya nagustuhan ang paglapit ko. Humakbang na ako palayo pero narinig ko siyang nagsalita. Is he the reason why you are crying? Nilingon ko siya at nakataas ang kilay niya habang hinihintay ako magsalita. Hindi ako nakaimik kaagad at ikinurap ko ang mga mata ko. Para akong na-starstruck bigla. Tila ba lalong napakagwapo niyang tingnan dahil sa ginawa niya at napaka-sexy ng boses nito. Sino ang lalaking ito? Nakabawi ako sa pagkatulala sa lalaking kaharap ko. Bahagya akong ipinilig ang ulo. Sinulyapan ko siya pero nanatili pa rin siyang nakatingin sa akin. Ang tsismoso mo naman di bagay sa'yo? Kunwari ay pagtataray ko para matabunan ang pagkapahiya ko. Mahina siyang tumawa at nagsalin muli ng alak. It's not hard to figure out why you're crying. It is because of the man you called Oliver, right? He's making you cry? Then probably he's not worth loving? Naupo ako sa bakanting upuan katapat niya at napansin ko namang nagulat siya sa ginawa ko. Medyo nahihilo na ako sa bawat galaw ko pero hindi ko iyon alintana. Nawala ang hiya ko dahil sa epekto ng alak. Hindi ko naman siya kilala kaya ayos lang. Pinagmasdan ko ang lalaki at di maikakailang gwapo siya. Mahirap mang aminin pero higit na gwapo siya kay Oliver. Iyon nga lang ay nakakatakot ang mga mata niya kung tumingin. Parang kaya niyang basahin ang buo kong pagkatao. Alam mo, hindi ikaw ang unang taon nagsabi sa akin yan. At tama sila, dapat noon pa akong nakinig sa kanila. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Sinabi ko sa kanya ang kwento namin ni Oliver at ang lahat ng sama ng loob ko. May pagkakataon pa na umiiyak ako. Bihira naman siyang magkomento at hinahayaan lang akong maglabas ng sama ng loob. Ewan ko nga kung interesado ba siya sa mga sinasabi ko dahil kung minsan ay nakatitig lang siya sa kawalan at tila may ibang iniisip. Pero wala na akong pakialam kung nakikinig ba siya. Ito ang unang beses na nagsabi ako ng mga sakit na pinagdadaanan ko dahil lahat ng kaibigan ko ay naubos na simula nung magkaroon ako ng relasyon kay Oliver. Para sa kanila, isa akong maduming babae. Pangit ba ako? Bakit hindi ako kayang piliin? In fact, pwede naman sana akong pumili ng ibang lalaki pero ipinaglaban ko siya. Nobody wants to be in a relationship with a married man. Of course, I also want someone who can marry me. Ngayon ay nagagawa kong ilabas ang tunay kong nararamdaman dahil noon ay palagi kong sinasabi na okay lang kahit hindi ako makaranas ikasal. Ang totoo ay nalulungkot ako pero mas matimbang ang pagmamahal ko kay Oliver. Hindi ko ipinahahalata kahit kanino na maging ako man ay nasasaktan sa sitwasyon namin. Sinulyapan ko ang lalaki sa harapan ko pero nakamasid lang siya sa ibang direksyon at hindi sumasagot sa tanong ko. Sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Tanong ko ulit. Noon siya tumingin sa akin at tinitigan ako sa mukha. I suddenly got conscious. Hindi ko natagalan ng titig niya kaya nauna akong magbaba ng tingin. No, you're not. Maya-maya ay sagot niya. Nag-angat ulit ako ng tingin. It was a wrong move. Because I was met his penetrating gray eyes. Wala sa loob na napalunok ako habang nakatitig sa kanya. Ikaw, ba't ka ba nandito? Pag-iiba ko na lang ng usapan. Dahil yata sa alak kaya ganon ang epekto nito sa akin. I am looking for someone. Sagot niya habang nakatitig pa rin sa akin. Ha? Ganun ba? Pasensya na kung naabala kita. May kasama ka yata. Bigla akong tumayo para umalis. Pero saka naman may magandang babaeng lumapit sa amin. Kahit nahihilo na ako, ay napansin ko pa rin na magandang babae. She has a bomb haircut and wearing a red fitted dress na kinulang yata ng tela sa iksi. Agad nitong itinukod ang braso sa balikat ng lalaki at halos isiksik na nito ang dibdib dito. Hi handsome! Maarteng bati ng babae. Sinulyapan ako nito ng tingin at bahagya itong
Napasimangot sa akin. Hey, please stay. Baling naman sa akin ng lalaki, saka tumingin sa babaeng lumapit. Nagtaka man ay hindi ko magawang humakbang para umalis na sa harapan ng mga ito. Who is she? Tanong ng babae habang nakatingin sa akin. She's my... Sinulyapan ako ng lalaki habang nag-iisip. She's my girlfriend. What? Malakas na tanong ng babae. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at tila nandiri siya sa nakita. Alam kong wala akong ayos dahil nawalan ako ng ganang mag-ayos simula na maghiwalay kami ni Oliver. Pero hindi naman ako pangit. Nicole, meet my girlfriend. Sagot ulit ng lalaki. Hindi naman ako makasagot para kontrahin ito. Hindi ko alam kung bakit tila may kakaiba sa aura ng lalaking ito na nagsasabing huwag akong magkakamaling kontrahin siya. Liar! I'm not interested in meeting your girlfriend, Rafael. You know that. Inis na sagot ng babae na tinawag nitong Nicole. I'm telling the truth, Nix, so we'd appreciate it if you left. Tiningnan ulit ako ng babae at bakas ang galit sa mukha niya, saka walang imik na tumalikod. Naglakad ito patungo sa isa pang table at nakita kong madami itong kasamahan doon. Bakit mo sinabing girlfriend mo ako? Kahit nahihilo ako ay alam ko pa rin ang nangyayari sa paligid. Hindi na ako nagtangkang maupo ulit dahil sa nakakamatay na tingin ni Nicole mula sa table ng mga ito. Parang warning iyon na lumayo ako sa lalaking ito kung gusto ko pang mabuhay. I am looking for a bride. Actually, since you approached me a while ago, I was wondering if you would agree to be my wife. Ha? Napalakas ang boses ko. Nababaliw na ba to? Tama ba ang narinig ko? Bakit dito siya naghahanap ng bride? You said earlier that you want to get married. Baliw ka ba? Hindi ako atat makasal. Hindi porket iniwan ako ni Oliver ay papatol na lang ako kung kanino. Ni hindi nating kilala ang isa't isa. Scammer ka pa yata. Ano ka? Membro ka ng sindikato? I'll take care of you financially if you marry me. You can also make amends with your friends and family. I am 100% single. Think about it. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ko. If I only knew you're crazy, I wouldn't have approached you. Marriage is a sacred thing. I don't believe in marriage, but my grandfather does. If you agree, you are still free to date other men. I won't stop you as long as our family wouldn't know. If the times comes na ma-inlove ka sa iba, or hindi na tayo magkasundo, we can also file for annulment. Hindi ka naman malulugi. I assure you, may makukuha kang pera. Ikaw lang ang nakikita ko na papayag. Knowing Nicole, sigurado akong hindi niya ako papalayain once na pinakasalan ko siya. That's the most insane thing I heard. Akala mo ba ganun lang kasimple ang kasal? Inis na sigaw ko. Not that I am considering his proposal. Sa palagay ko, ay kailangan ng lalaking ito ng matinding paliwanagan. Gwapo pa naman sana, kaya lang, baliw yata. Kung magsalita ito tungkol sa kasal, para lang siyang pumapasok sa isang simpleng business deal. It's what I am offering. Bakit? May mana ka din na hindi mo makuha unless magpakasal ka? Ganun ba? Bahagya siyang natawa. I don't give fuck about my inheritance. Actually, I don't need my grandfather's money at all. Eh ano? Akala ko sa teleserye lang nangyayari ang mga ganitong tagpo. Napahilot ako sa sentido dahil sa parang pumitik iyon sa mga narinig ko. My grandfather wanted me to marry or else he will give the company I am running to my cousin, who is now married. My grandfather started that company but he lost interest in it in the process. Kaya ako ang sumalo noon. It took years of hard work and sacrifice on my part para mapalago ang negosyong yon. Gusto niyang ibigay ngayon iyon sa pinsan ko just because he is happily married. Kung may baliw man, ang lolo ko iyon. Hindi ko naman mapapayagang ibigay niya ang negosyong pinaghirapan ko. All I need to do is find a girl na papayag sa kondisyon ko. Gusto kong maawa sa kanya, pero hindi ako makakapayag sa inaalok niya at wala akong magagawa para tulungan siya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mo bang dapat ang mapapangasawa mo ay kasundo mo?
Compatible dapat kayo. Iyong pareho kayo ng gusto. Nagkakaunawaan kayo sa lahat ng bagay. At syempre, dapat may attraction. Then let's see if there's a connection. Sa pagkagulat ko ay bigla siyang tumayo at kinabig ako palapit sa kanya. Sa isang iglap ay sinakop ng labi niya ang labi ko. Para akong itinulos sa kinatatayuan. Muntik na akong mapaungol nang kagatin niya ang aking pang-ibabang labi. I was slowly getting carried away by his kiss. But suddenly, I saw Oliver image in my mind. Natauhan ako at mabilis ko siyang itinulak. Pero huli na dahil kusa na siyang bumitaw sa akin. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Samantalang bahagya lang siyang ngumisi sa akin. Inilibot ko ang mga mata sa paligid at namataan ko si Nicole sa table nila at nagbabaga ang mga mata sa gawi namin. So, nakangising tanong nito sa akin. You're insane. Asik ko sa kanya, saka mabilis ko siyang tinalikuran. Gusto ko man siyang sampalin pero nakaramdam ako ng takot. Alam kong malaking kagagahan na ako pa ang takot sa kanya, pero iyon ang nararamdaman ko. Mabilis ako naglakad palabas ng bar, kahit pa nga nanlalabo ang aking paningin sa hilo at hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Nanginginig ang mga tuhod ko at hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa halik na iginawad sa akin ng estrangherong lalaking iyon. Nagawa ko pang makalabas ng bar kahit pasuray-suray ako. Ilang beses ako nakabangga at nabangga ng mga taong papasok at papalabas ng bar. Tila lalo akong nalalasing habang tumatagal. Pagdating sa parking ay sumandal ako sa isang maliit na puno para magpalipas ng pagkahilo. Parang umiikot ang paligid ko at mariin kong ipinikit ang mga mata. Bigla ay naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Miss, okay ka lang? Hatid ka na namin. Nagmulat ako at namataan ko ang dalawang lalaki sa harapan ko. Itinuon ko ang mga mata sa lalaking nakahawak sa braso ko. Nakasuot siya ng jacket, cap at may hikaw pa sa kalawang tainga. Naamoy ko din ang pinaghalong alak at matapang na pabangong gamit nito. No thanks, I'm fine. Tanggi ko. Bahagya ko pang hinila ang braso ko sa pagkakahawak niya. Come on, hindi kami masamang tao. Mukhang hindi mo na kayang umuwing mag-isa. Anong address mo? Ihahatid ka namin. Hinila niya ulit ang braso ko, kaya malakas kong binawi iyon. Okay lang ako, kaya ko pang umuwi. Sagot ko habang itinatago ang kaba. Pakipot ka pa sa hitsura mong yan mukhang dito ka na makakatulog. Mas gusto mo yon? Sagot pa ng isa. Hinawakan din niya ako na mahigpit sa palapulsuhan na agad kong ikinairita. Ano ba? Kaya ko ang sarili ko. Bitawan niyo nga ako. Sigaw ko sa dalawa at pilit kong hinihigit ang kamay at braso ko pero hindi nila ako binitawan. Bagkus ay ngumisi pa ang mga ito. Lumalaban pare. Tumatawang baling ng isa sa kasama. Bigla ay malakas nila akong hinila at kinaladkad patungo sa isang sasakyan. Kinabahan ako, lalo pa at nahihilo pa rin ako. Nagpumiglas ako, pero higit na mas malakas sila sa akin at natutumba ako sa tuwing pipilitin kong tumayo mag-isa. Maya-maya ay may narinig akong pamilyar na boses. Hey Tom, she's with me. Nilingon ko ang nagsalita at hindi ako nagkamali. Siya ang lalaki na kanina lang ay iniwan ko sa loob ng bar. Should I trust him? Kanina lang ay hinalikan niya ako na walang kaabog-abog. Napalingon ng isa sa mga lalaki at tila ito natigilan. Rafael? Sorry, hindi namin alam na kasama mo siya. Sagot ng isa na agad akong binitawan. Sorry miss. Rafael pala ang pangalan niya. Hindi ko man lang nagawang itanong kanina. Yeah, so excuse us. Hinawakan ako ni Rafael sa kamay at hindi ko naman magawang magprotesta. Mas okay na sigurong sa kanya ako sumama kaysa sa dalawang lalaking ito. At least kahit papaano, may alam ako sa pagkatao niya. Inalalayan niya ako hanggang sa makasakay ako ng passenger seat ng sasakyan nito. Where do you live? Seryosong tanong nito pagkasakay ng sasakyan. Nakahinga ako ng maluwag sa tanong niya. At least, he intends to drive me to my apartment.
Malapit lang iyon, kaya ilang minuto lang ang inabot ng aming biyahe. Agad na umikot ang aking paningin pagbaba ko ng sasakyan para akong lalong nahilo dahil sa bilis niyang mag-drive. Inilalayan niya akong pagpasok ng building at naiilang ako sa pagkakalapit ng aming katawan. Kinuha ko ang susi ng sling bag ko pero nahirapan akong buksan ang pintuan kaya inagaw niya sa akin ang susi at siya na ang nagbukas ng unit ko. "Thank you," mahinang bulong ko. Naiilang ako habang pinagmamasdan ko siyang magsusi ng pintuan ng unit ko. He turned to face me and our eyes met. Napigil ko ang paghinga dahil para akong nahipnotismo ng mga mata niya. Kay dilim niyon at tila nalulunod ako sa mga titig niya. Napansin ko ang paggalaw ng kanyang malalantik na pilik nang bumaba ang mga titig niya sa aking labi. Napalunok ako at tila napansin niya iyon dahil muling sinalubong niya ang titig ko. He seemed to read my thought as his hand went up towards my nape. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Kasabay noon ay ang pagbukas ng pintuan ng unit ko. We made our way into my one-bedroom apartment with our lips locked together. His kiss was passionate and I reciprocated it with equal ferocity. Para akong nauhaw. I miss Oliver so much, pero alam kong hindi si Oliver ang lalaking kaulayaw ko ngayon. Wala na akong pakialam. Hindi ko alam kung dulot ba ito ng nagre-rebelding puso ko. Narinig ko ang pag-click ng lock ng pintuan ko and I felt relief. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang mga kamay niya sa laylayan ng suot kong t-shirt. Napaungol ako nang kumalas siya sa akin pero hindi na ako nakaangal nang itaas niya ang t-shirt ko para hubadin iyon. Otomatikong dumako din ang mga kamay ko sa botones ng suot niyang long sleeve. Matapos kong tanggalin ang botones niya ay kusa niyang hinubad iyon. Underwear at bra ko na lang ang natitira kong suot at dumako ang mga kamay niya sa aking binti at iginiya iyon para pumulupot sa kanyang bewang. Nagulat pa ako nang bigla niya akong buhatin kaya napahawak ako sa balikat niya. I could feel his manhood between my thigh because of our position. "What's your name again?" Putol-putol na tanong ko. Hindi ako makapagsalita ng diretsyo dahil hindi niya tinitigilan ang labi ko. "Rafael," sagot naman ito. "Where is your bed?" "Rafael," ungol ko habang nakapikit. Hindi ko na nagawang makasagot dahil agad niyang sinakop ang labi ko. Itinuro ko na lang sa kanya ang pintuan ng kwarto ko. Rafael, I'm not usually like this." Bulong ko ng sandali niyang iniwan ang labi ko. Ayaw kong isipin niya na isa akong pakawala dahil sa ginawa namin ngayon. Maaaring hinusgahan na ako ng madaming tao dahil sa naging relasyon ko kay Oliver. Pero alam ko sa sarili kong hindi ako kasing sama tulad ng iniisip nila. "I'm not like this." Ulit ko pero hindi sumagot si Rafael. Patuloy lang ito sa paghalik sa akin hanggang sa leeg ko. Nagawa niya akong dalhin sa kwarto na walang kahirap-hirap at ibinaba niya ako sa kama. My eyes were drawn to his naked body as he took off his remaining clothes. Kung sa ibang pagkakataon siguro ay hindi ko siya kayang tingnan ng diretsyo. Pero iba ang gabing ito. Bumalik si Rafael sa kama at agad kong inabot ang kanyang labi. Ang mga kamay naman niya ay naglakbay buhat sa leeg ko pababa. Tumigil iyon sa kanang dibdib ko. Pagkatapos ay bumaba ulit hanggang sa tiyan ko. Mariin kong naipikit ang mga mata nang dumako iyon sa pagkababae ko. Napaungol ako sa sensasyong dulot noon at tuluyan akong nawala sa katinuan. Probably, I'll regret all this tomorrow, but for this time being, I'm content to let myself be engulfed by his passionate kisses. Bahala na.